Okay. Pwede na ba? Sabi lang kung mag-start na ako. Paulit-uli yung time. Pakinggan mo yung sinasabi ko is God. Pag nagsimula ka magsalita, mag-i-start na rin ang time mo. So, ikaw ang magde-decide yan. Sige, salamat pa. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ay si Christ is God Defender, isa pong kaalim ng Church of Christ. Naniniwala po na ako, na si Kristo ay tunay na Diyos. Ang aming paksang pag-uusapan po ay itong unang 1:5:20. Ito po ang nilalaman. At nalalaman nating naparito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon po, sino ba yung tinutukoy ditong tunay na Diyos? Ang pagtatalunan kasi natin dito, sino? Sino ang tunay na Diyos dito? Yung ama ba o yung anak? Kasi yun naman talaga ang mahalaga dito malaman. Ngayon, ang sabi dito, may itinuturong tunay na Diyos, yung salitang siya. Ang ama ba ito o ang anak? Base sa unang 1:5:20. Mapapansin nyo po, ang subject dito, mayor na subject na pinag-uusapan talaga, walang iba kundi ang anak. Nagkataon lang nabanggit dito yung tunay na Diyos na Ama upang ipakilala sa atin o ipaalam sa atin yung layunin ng pagparito ng anak sa sanlibutan. Ang sabi nga dito, bakit siya daw pumarito upang makilala natin ang tunay na Diyos, tumutukoy sa Ama. Pero ito inihiwalay ng salitang at, ito isang pagbabago ng paksa na ibinabalik ulit doon sa subject na anak ng Diyos. Tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano sabi? Tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Malinaw po na yung tunay na Diyos ang kanyang anak. Tapos binigyan diin pa, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang tanong, sino yung siyang ito? Yung pinakamalapit na pinag-uusapan dito, Jesus? Wala namang po pinag-uusapan ditong ama. Oo't nabanggit yung ama, binibigyan din ko, oo't nabanggit, dahil sinabi lang yung layunin ng pagparito ng anak sa sanlibutan. Sa makatwid po, ang subject, mayor. Pag sinabing mayor, yung talagang pinag-uusapan, walang iba kundi ang anak na naparito. Nabanggit lang yung ama, kasi ipinaunawa sa atin, bakit nga ba siya bumaba sa lupa? Ang sabi, upang ipakilalang ama. Di ba ang sabi naman ni Jesus, hindi siya naparito sa lupa upang ipakilala ang kanyang sarili, upang ipakilala ang ama. Yun ang kanyang layunin. Dahil siya'y sugo, ang sugo po ay, ang layunin niya, ipakilala ang ama. Ngayon po, isa pa pong patunay na ito'y tumutukoy sa anak, kasi ang sabi, siya ang buhay na walang hanggan. Gusto ko rin bigyan din sa inyo yung salitang buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, yun po ang sabi sa John 3:16 patungkol kay Jesus. Ang sabi dito, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O maliwanag na itong Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan ay si Jesus base sa John 3:16. Kasi sabi dito, itong tunay na Diyos na ito, siya ang buhay na walang hanggan. At sinasabi sa John 3:16, ang sino mang maniwala kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi din po sa John 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang makarinig ng aking salita ang nagsasalita ay si Jesus, at sumampalataya ay magkakaroon at ay sa akin at manampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine niyo na, si Kristo mismo nagsasabi na ako ang buhay na walang hanggan. Kapag naniwala ka sa akin, nanampalataya ka sa akin, ang sabi ni Jesus sa John 5:24, siya mismo nagsasalita, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At binibigyan din ng ama na ang buhay na walang hanggan, hindi sa kanya, sa anak. Imaginin mo yan. Bakit ituturo ng ama ang anak ang buhay na walang hanggan? Kung ang tinutukoy ditong buhay na walang hanggan ang ama, bakit ang tinuturo ng linya ay si Jesus ang buhay na walang hanggan? At kiniklaim ni Kristo, ang maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maging po sa John 6:47, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inulit ni Jesus, ako sa akin. Hindi sinabi ng Jesus sa Ama. Ang sino mang manampalataya sa Ama ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mali. Ang sabi ni Jesus, sa akin kayo maniwala para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid po, ang sabi dito, yung tunay na Diyos ay buhay na walang hanggan. Si Jesus ito. Sapagkat si Jesus ang subject at binibigyan din ni Jesus sa John 3:16, John 5:24, 1:6:47, na siya ang buhay na walang hanggan. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi tayo maniniwala kay Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo sa John 10,
27 yata yun, sabi niya, kung sasabihin niya, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kung kiniklaim ni Kristo sa kanyang pangangaral na bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, at yung mga ayaw manampalataya na siya anak ng Diyos at tunay na Diyos, anong sabi? Nababaliw siya at sinasaniban ng masamang demonyo. Sa makatwid yung mga udyong ayaw maniwala sa kanya, anong sabi? Sinasaniban siya ng demonyo at nababaliw. Pero yung mga nanampalataya kay Jesus, naniniwala na siyang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid na nakikinig ngayon, kayo ba ay mga Hudyo na sinasabihan si Kristong baliw? Bakit baliw siya? Tao siya. Bakit niya sasabihan, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan? Baliw ka. Tama silang mga Hudyo. Baliw ka. Jesus, tao ka, tapos bibigyan mo ng buhay na walang hanggan, sinasaniban ka ng masamang demonyo. Kaya nga sabi, pinagsisikapan nilang patayin si Jesus sapagkat nagpapakilala siyang anak ng Diyos gayong siya, dahil dito nakikipantay siya sa Diyos. At pinagsisikapan nilang patayin si Jesus. Ang sabi, papatayin ka namin hindi dahil sa isa mabubuti mong gawa, dahil ikaw ay tao na nagpapanggap kang Diyos. O anong salita nagpapanggap? Nagkukunwari, hindi tunay, tao, nandadaya, sinungaling. Bakit? Kasi ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Walang ibang may kakayang magbigay ng buhay na walang hanggan maliban sa Diyos. Tama po ba, kapatid? Ang Diyos lang ang nagbibigay buhay at binibigyan din dito na si Kristo ang buhay na walang hanggan at kiniklaim ni Kristo, ako ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinasabing ang Ama. Ako ang buhay na walang hanggan. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi sinasabi ng Ama, bibigyan kayo ng Ama. Ang sabi niya, ako ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, ang tunay na Diyos na ito ay ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya maliwanag, kapatid, na talagang si Kristo po ang tinutukoy ditong tunay na Diyos sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Di ba? Baliin nila yun. Patunayan nila hindi si Kristo ang buhay na walang hanggan. Time is God. Time. Dadako na agad tayo. Pa-up daw, Beksana, si viewerista. Kayo lang naman ata dalawa ang moderator dito eh. Kaya di natin ma-up si viewerista eh. Ayan. Okay, kung ready ka na sa pagtatanong, Lamsa? Oh, yeah. Okay. Pagka nagsimula kang magtanong, magsisimula na rin ang oras mo. Dito, sa oras ko hindi ko lang mapakita. Sige. Sige po. Okay. Unang tanong is handa ka na? Handa na. Okay. Dito sa 1:36, ang sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito tanong, sino yung Diyos dito na may anak? Si Kristo yung Ama. Yung Ama po, pero ang pinag-uusapan natin, base sa unang 1:5:20, ang tunay na Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, kay Jesus matatagpuan ang buhay na walang hanggan at hindi sinabi ng Ama sa akin. Doon sa aking anak, doon kayo pumunta. Siya nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, siya ang tinutukoy sa unang 1:5:20, ang tunay na Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Next question. Okay. Sabi mo, sa John 3:16, yung Diyos dito, yung Ama. Yung Ama ba na ito, may anak? Meron o wala? Meron anak. Kaya nga pinapakilala ni Juan mismo sa unang 1:5:20 na hindi lang yung Ama ang Diyos. Itong anak din ito ay Diyos sapagkat siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tandaan nyo, walang tao ang may kakayang magbigay buhay na walang hanggan. Ang Diyos lang, take note, ang may kakayang magbigay buhay na walang hanggan. Next question. Next question. Okay. Next question. Sabi mo, yung Diyos sa John 3:16, may anak. Yung may anak na Diyos, tunay o hindi tunay? Yes, tunay po yung Ama, tunay din yung anak. Pero ang binibigyan na din natin dito na dapat sagutin, sino yung tunay na Diyos? Ang sabi, yung nagbibigay buhay na walang hanggan. Yung subject na pinag-uusapan, yung anak ng Diyos na pumarito, ang sabi, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Next question. Okay, next question. Puntahan natin yung unang 1:5:20. Ang sabi dito, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos
at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tanong, sino daw yung tunay na Diyos dito na may anak na yun ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ayon sa talata? Yung ama ba o yung anak? Okay po, yung anak po. Hindi naman po sinasabi dyan na yung ama ang tunay na Diyos. Ano po, binibigyan din lang dyan na siya, na ang anak ang tunay na Diyos sapagkat siya ang subject at siya ang pinag-uusapan. Sa subject nasa unang 1:5:20, hindi ang ama ang tinutukoy o binibigyan din, kundi yung anak. Next. Next question. Sabi mo, yung tunay na Diyos dito may anak. At sabi mo, si Kristo yon. Batay dito sa talata, sino yung tunay na Diyos na may anak? Yung ama o yung anak? Pakiulit niya pang tanong. Batay dito sa unang 1:5:20, sabi dito, yung tunay na Diyos daw may anak. Kung si Kristo yung tunay na Diyos na may anak, sino yung anak ni Kristo? None of the above po, wala pong anak si Jesus. Yan po isang diversionaring tanong na naglalayo dun sa tanong, sino ang tunay na Diyos? Kasi hindi naman natin pinagtatalunan kung may anak si Jesus. Next question. Okay. Ngayon, kung walang anak si Kristo, kamo, walang anak si Kristo, sino ngayon ang tunay na Diyos dito na may anak? Sino? Okay po. Ang ama, ngunit hindi lang po yung ama ang tinutok. Objection moderator, policy po yung ginagawa niya, sumisigaw. Okay, ano objection? Stop time tayo. Ano objection? Objection po, iwasan po yung pag nagtanong ay sisigaw po na nagdiriwang. Yan po isang pandaraya. Hindi naman na kailangan mag-counter object, wawarningan natin. 3 warning sa violation na pagsigaw, yung bat in. Ang nalabag niyang rules ay pag bat in. So, patuloy yung sagot, may 16 seconds ka pa para sumagot, Isgan. Okay po, tama naman yung ama. Pero dito sa unang 1:5:20, hindi lang yung ama ang tinutukoy, kundi yung pinag-uusapang tunay na Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Kristo yun, sapagkat si Kristo ang subject na pinag-uusapan sa unang 1:5:20 at hindi ang ama. Sunod na Next tanong. question. Okay, next question. Sabi mo, si Kristo ang buhay na walang hanggan. Batay dito sa 1:17:2, sapagkat pinagkalooban mo siya. Sino daw yung siya? Si Kristo yung ama? Wala pa akong nilatag na 1:17:2. Objection, moderator. Objection. Okay, wala pa anong akong nilatag objection? na 1 Saglit lang, Isgat. 1:17:2. Saglit lang, Isgat. May objection ang ang nagtatanong. Anong objection? Mr. Moderator, sinusundan ko siya sa salitang buhay na walang hanggan. Kanina pa niya ipinipilit yon. Sa konteksto ng 17:2, kahit hindi niya inilatag, andun yung salitang buhay na walang hanggan. Okay, okay. Pasok. Gets ko na yung objection. Ano counter objection mo, Isgat? Counter objection ko po, wala po akong inilatag na 1:17:2. Ibig sabihin, pwede niyang gamitin yung tanong na yan kapag sa malayang tanungan na. Next question po. Okay, ito ang decision ko. Binasa ko kanina yung rules para hindi tayo maging bias. Pwede ba, viewerista, pakita uli yung rules? Nasa rule number 5 ata yun or 6. Kahit ano pwede itanong basta pasok sa topic. Hindi na, sabi ko nga kanina, niliwanag ko pa kanina na hindi natin pwedeng gamitin, na hindi ko ginamit yung talatang yan o hindi ko stand yan na sa first stand ko para malaya magtanong ang nagtatanong basta pasok sa topic. So pasok sa topic, sagutin yung tanong. Pag walang sagot dun sa tanong, pass yun at next question. Paulit yung tanong. Yung tanong, Mr. Moderator. Sabi sa 17:2, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tanong, sino siya na may kapangyarihan sa sangkatauhan na nagbigay ng buhay na walang hanggan? Si Kristo yung ama, categorical. Pwede po bang sabihin parehas tama? Ama at ang anak? Objection. Pwede ba? Okay, anong objection? Hindi ko kasi narinig yung rules kasi ang sagot ko sa... Pwede. Sabi ko kanina, Isgad, pwedeng both ang sagot mo kung parehas sa yung tama yung tinatanong niya o yung sa categorical.
So, Sige, salamat. pasagot na lang. Okay, nililinaw ko lang. Both po iyon, yung ama at anak ang tinutukoy dito sa John 17 ko. Sapagkat ang sabi dito, ang sabi sa 13, sa 3, ang sabi dito, at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila, tumutukoy sa ama, na iisang tunay na Diyos at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Ang tinutukoy ditong iisang tunay na Diyos, yung ama at question. Kristo. Next question. Sa 17.2, sabi, sapagkat pinagkalooban mo siya. Singular o plural? Singular. Next question. Stop the time tayo, stop the time. Re-remind ko lang dahil hindi nyo nakikita yung time. Meron ka na lang 1 minute and 52 seconds sa pagtatanong, Lamsa. O, patuloy ng tanong. Okay po. Kung singular yung siya, sabi mo, sino ngayon ang nagbigay ng karapatan kay Kristo na magbigay ng buhay na walang hanggan? Sarili niya o yung ama? Yung ama niya po dito sa lupa. Objection moderator, gumagamit po siya ng pandaraya. Okay, objection. Tapos nagre-rebut. Ano tawag yun? Okay. Bat in. So, pangalawang pag-bat in na yon, Lamsa, isang bat in na lang, may sanction na tayong ilalapat. So, 3 warning ng bat in. Meron ng papataw na parusa. Maaring bawasan ng 1 minuto. O kaya dagdagan yung presentation is God. So, patuloy ng sagot. May 16 seconds pa para sumagot. Wala naman po tayong against dito sa pagbigay ng kapangyarihan ng Ama. Bakit? Kasi qualified siya Kasi siya ang anak ng Diyos. Ano po? Siya lang may kakaya. Ang Diyos lang ang may kakaya magbigay buhay na walang hanggan. Kaya wala tayong against dito. Sapagkat si Kristo ay Diyos, karapat dapat siyang bigyan ng karapatan ng Ama na magbigay buhay na walang hanggan. Next question. Question. Sabi mo, maayos lang, okay lang si Kristo na bigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi anak ng Diyos siya. Sa makatuwid, meron kang Diyos na binibigyan ng buhay na walang hanggan? Meron o wala? Meron si Jesus. Ang nakalagay dito kapangyarihan sa mga tao sapagkat siya ay anak ng Diyos, siya ay mabuting anak. Kaya minamahal siya ng Ama kasi ang sabi sinusunod niya ang lahat ng sinasabi ng Ama. Qualified siya kasi siya ay tunay na Diyos kaya may kakayahan siya magbigay buhay na walang hanggan. Next question. Okay. Kung may Diyos kang binibigyan ng karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan, yung Diyos mong kinikilala, mahina o hindi mahina? Categorical. Hindi po mahina kasi kung babasahin mo dito sa John 17:1 sa ibaba, ang sabi ni Jesus, Ama, dumating ng oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya. O ito, inuutusan niyang Ama. Kung hindi, ang sabi ng anak, luwalhatiin mo ako para luwalhatiin kita. Di malakas siyang Diyos. May karapatan siya na bigyan ng kondisyon ng Ama. Luwalhatiin mo ako. Last question na yan, Lamsa. Last question. Last question. Isang nagbibigay ng buhay at isang pinagkalooban magbigay ng buhay. Ilan ang Diyos mo? Isa o dalawa? Isa lang po kasi kiniklaim ni Kristo, nasa kabila sila'y dalaw, ang bilang nila isa. Ako at ang Ama ay iisa. Dalawang subject pero iisa lang sila. Kaya naniniwala kami na iisa ang Diyos. Next question. Okay na. Okay na. Ngayon naman, dadako tayo sa first presentation ng INC na si Lamsa. Pag nagsalita ka, lalagyan ka na ni viewerista ng 7 minutes. Magandang gabi po sa ating lahat. Balikan natin yung topic. Unang 1.5.20. Pansinin natin makasagutan ni Isdad. Okay. Sabi dito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Malinaw po dito sa talata na ang pagparito ng anak ipapakilala yung tunay na Diyos. Sino yung pinakilala ng anak na tunay na Diyos? Walang iba kundi yung Ama. Yun yung konteksto ng unang 1.5.20. Ang layunin ng anak, ipakilala ang Ama na siyang tunay na Diyos. Ganon aralin yung talata ng Biblia is God.
Malinaw eh. Ibabaluktutin mo pa. Kahit himay-himayin natin tong unang 1:5:20, wala kang mababasa dito na yung Diyos dito si Kristo. Bagkus ipinakilala ni Kristo na yung Ama ang tunay na Diyos. Kaya nga sabi mo kanina naka-cross-reference yan. Saan naka-cross-reference yan? Tama ka, sa 17:3. Ano yung ginawa doon sa 17:3 na siyang naka-cross-reference sa unang 1:5:20? Ipinakilala ni Kristo ang tunay na Diyos. Sino yung pinakilala ni Kristo ng tunay na Diyos na siyang naka-cross-reference sa 17:3? Walang iba, kundi yung Ama. Ganun aralin yung Biblia. Diba? Kahit palipat-lipat tayo ng salin isgan, hindi mong mababasa na dito na isusulat ni Apostol Juan na si Kristo ang Diyos. Bakit? Alalahanin mo, si Apostol Juan, Hudyo. Ang paniniwala ni Apostol Juan, isa lang ang tunay na Diyos na siya din paniniwala ng Kristo, na siya din paniniwala ng ibang apostol. Hindi lalabagin ni Apostol Juan yung isinulat niya sa unang 1:5:20 papunta doon sa Gen 17:3 na naka-cross-reference. Hindi pwedeng kukontrahin niya yun. Naintindihan mo ba? Ayaw nga sana kitang patulan pero hamon ka ng hamon. Pero sige, pagbibigyan na kita. Tandaan mo yan, isgad. Si Apostol Juan hindi magpapakilala ng dalawang tunay na Diyos dahil sa Apostol Juan, Hudyo. Ano paniniwala ng Hudyo? Isa lang ang tunay na Diyos na siya din paniniwala ng mga ibang apostol. Ni Apostol Pablo, ni Apostol Tomas, ni Apostol Santiago, ni Apostol Pedro. Isa lang ang tunay na Diyos na siya ding paniniwala ng Kristo. Kaya malino na sa talata At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos, binigyan niya tayo ng pangunawa. Ano yung ibibigay ng pangunawa ng anak sa kanyang pagpaparito? Ano sabi? Upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak. Kita mo? Yung tunay na Diyos daw may anak. Kaya nga umamin ka kanina Sino yung Diyos na may anak? Sabi mo, sino? Yung Ama. Wala na tayong pag-uusapan. Yung bang Ama na may anak, tunay na Diyos? Yes! Sabi mo di ba? Ganun lang kasimple. Yung talata, uunawain mo lang. Sa bibig mo na nanggaling, naka-cross-reference yan. Kung ano'y pinakilala na yung Apostol Juan sa 5:20, siya din ipapakilala niya sa John 17:3. Kaya nga, naka-cross-reference yan. Hindi pwedeng lalabagin ni Apostol Juan yung isinulat niya papunta dun sa kabila. Hindi niya pwedeng kukontrahin yun. Naintindihan mo ba, isgad? Ganun lang kasimple. Tapos kanina nag-conclude ka si Kristo, bagamat kamoy Diyos, pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon sa 17:2, sino nagbigay kay Kristo ng karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan? Sumagat ka kanina sa akin, sino? Ang Ama. Di ba? Sa makatwid, si Kristo binigyan ng karapatang magbigay ng buhay ng walang hanggan. Hindi niya taglay yun, ipinagkaloob sa kanya yun. Ipinagkaloob sa kanya yun, binigyan siya ng kapangyarihan, binigay sa kanya yung ibang kailangan ni Kristo nung dito sa lupa. Pero yung nagbigay, siya yung source of life, yung Ama, hindi yung anak. Ikaw naman iskado. Di ba? Hindi na nga kita dinala sa Greek Di ba? Kasi malalo ka mahihirapan. Sinimplihan ko na lang yung talata. Tandaan mo, Apostol Juan. Dito isgat, si Apostol Juan, hindi niya lalabagin yung isusulat niya doon sa unang 1:5:20. Kung sino yung pinakilala ni Apostol Juan doon, siya ding ipapakilala niya doon sa John 17:3 na yun yung tunay na Diyos. Malinaw na doon sa uno, Ama. Diba? Dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na ikaw, plural.
sinasabi ko sa'yo is God eh. Di ba? Pag-aralan mo din kasi yung Biblia, hindi yung pwedeng magko-conclude ka lang, ay, Diyos si Kristo dito, ay, Diyos si Kristo dito. Hindi. Tandaan mo, yung mga apostol, Hudyo yan. Hudyo. Ang paniniwala ng Hudyo, isa lang ang tunay na Diyos. Sino yung isang tunay na Diyos na siyang paniniwala ng mga Hudyo? Eh, yung Ama at hindi yung Anak. Maging si Kristo man eh. Ang Kristo naniniwala, isa lang ang tunay na Diyos. Eh, ikaw, ano paniniwala mo? Eh, Diyos din si Kristo. Eh, yari ka kay Kristo. Kung si Kristo naniniwala ang isang tunay na Diyos, tapos ikaw, na alagad ni Kristo, sasabihin mo, Diyos din si Kristo, eh wala ka mababasa na sinabi ni Kristo, ako ang tunay na Diyos. Oh, may nabasa ka ba? Oh, talaga is God, oh. Time. Dadako na tayo sa tanungan. Ready ka na ba, Isgad? Yes, ready na po tayo, ready na. Sige, simulan mo na yung tanong. Saglit lang ha. Okay. Dito sa unang 1:5:20, ang sabi dito, ang tunay na Diyos ay nagbibigay, ang tunay na Diyos ang buhay na walang hanggan. Tanggap mo ba ito? Yes or no? Buhay na walang hanggan. Hindi niya taglay yun. Naintindihan mo ba? Doon sa 17:2 kanina, si Kristo binigyan niya lang ng karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi niya Next question. taglay yun. Okay. Question. Okay, kapag ang isang tao ba ay nagsasabing siya ang buhay na walang hanggan, categorical ang tanong ko, A, siya ay nakikipantay sa Diyos o siya ay tunay na Diyos? Tao ha, pinag-usapan natin. Kapag ang tao ba ay nagki-claim na siya ang buhay na walang hanggan ha, tao nagki-claim na siya ang buhay na walang hanggan, categorical ha, siya ba ay nakikipantay siya ba ay nagkukunwaring Diyos o letter B, siya ay tunay na Diyos? Wala sa dalawa. Ang Kristo, hindi magkukunwaring Diyos. Yung unawa mo na yan, unawang Hudyo yan. Objection, moderator. Wala ng Hudyo eh. Oh. Objection? Eh, kung wala sa dalawa, sabi ko kasi dalawang choices lang. Kapag ang isang tao ay nagki-claim na siya ang buhay na walang hanggan, siya ba ay nagkukunwaring Diyos, or letter B, siya ay nakikipantay sa Diyos? Kung wala sa pagpipilian, ibigay niya yung kanyang choices na tama. Okay. Wala. Anong counter-object? None of the above nga yung sagot ko eh. False dilemma na yung tanong niya. Oh. Paano ko sasagutin? False dilemma. Oh, false dichotomy pa. Wala pa sa istandang iglesia ni Kristo yung tanong niya. Oh, di ba? Kaya nga sagot ko, none of the above. Mali yung tanong mo. Kaya nga may paliwanag Vision ako. ako. Okay, ang sagot niya is God. Kagaya nung sinagot mo kanina, may both, may none of the above. Binanggit ko na rin kanina yan. Pwede isagot yon kung para sa kanya, parehong mali ang pagpipilian dun sa tinatanong mo. Kaya sumagot siya ng none of the above, continue yung pagsagot. Meron kang 10 seconds pa sa pagsagot. Okay, sabi mo kanina, okay, hayaan na. Sabi mo kanina, ang Diyos lang Taglit lang. May 10 seconds pa siya kasi naputol kanina dahil nag-object ka. Sige. May 10 seconds pa siya para sumagot. Opo, tuloy ko lang. None of the above, none of the above. Yan, nabubulol na ako eh. Wala doon sa dalawang pagpipilian kasi mali yung tanong mo. Si Kristo, hindi nagpapakunwaring Diyos. Yan ang unawa ng Hudyo. Next question. Oh, next question. Okay, sabi mo kanina, ang tunay na Diyos lang ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Sinasang-ayunan mo yung unang 1:5:20. Eh dito sa sinabi ni Kristo, sa unang sa 1:5:28, bibigyan ko sila, nanggaling mismo sa kanya, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sa sinasabi bang ito ni Kristo, siya ba ay A, nagkukunwaring Diyos o tunay na Diyos? None of the above ulit. Sabi ko sa'yo, ang Kristo binigyan lang ng karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi niya taklay-taklay yon.
ipinagkaloob lang sa kanya yon ng Ama. So, kung yung Ama itatanong mo, sasagutin ko sa inyo, tunay na Diyos yun. Pero po ang Kristo, Next question, bagamat next question. nagbibigay ng Next buhay na question walang po. hanggan, Okay. pinagkaloob lang sa kanya yon. Next question tayo, next question. Okay, next question po dito po sa 647. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nagsasalita si Jesus ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sabi mo kanina, ang Diyos lang ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Ngayon kiniklaim ni Kristo, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Categorical ang tanong, A, si Kristo ba ay nagkukunwaring Diyos? O letter B, si Kristo ay nagpapakilalang tunay na Diyos? None of the above ulit yung sagot. Sabi ko nga sa'yo, for the third time, yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan ni Kristo, ipinagkaloob lang sa kanya yon. 17:2 ng 1, basahin mo. Hindi makakagawa ang Kristo sa kanyang sarili, kundi ipinagkaloob sa kanya yung karapatan magbigay Next ng question. buhay na walang hanggan. Next question. Okay, next is John 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, si Kristo nagsasalita ulit, ang sino mang makinig sa akin at sumampalataya ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, sa kanya mismo nanggaling yung buhay na walang hanggan. Ang tanong ko dito, si Kristo ba ay nagkukunwaring Diyos o nagpapakilalang siya ay tunay na Diyos? Categorical. Ulit ang sagot. None of the above. Sabi ko nga sa'yo, for the fourth time, hindi makapagbibigay ang Kristo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Batay sa 17:2 ng 1, binigyan siya na lang ng karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan. Mahina kasi yung Diyos mo, binibigyan lang ng Okay, karapatan next. Sa John 3:16, ang sabi dito ng Ama, ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ba nagkamali ang Ama na hindi niya sinabi na sa kanya dapat manampalataya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tanong ko dito, categorical, nagkamali bang Ama nang sinabi ng Ama na hindi sa kanya ang buhay na walang hanggan kundi itinuturo niya sa anak? Sagot, hindi nagkamali ang Ama. Bakit? Binigyan nga niya ng karapatan yung anak magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi magkakamali ang Ama. Bagkus tama ang Ama. Ano ang sabi ng Ama? Sa 17:2, binigyan siya ng karapatang Next question. magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi siya magkakaroon nun kundi siya binigyan is God. Next question. Last 2 minutes is God. Okay. Sunod na tanong ko sa iyo, di ba ang sabi doon, hindi sa Isaiah, sinasabi, hindi ibibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iba. Yung bang pagbigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan kay Jesus, yung ba ay kaluwalhatian ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, yes or no? Yes! Pinagkaloob sa kanya yun siya ay bugtong ng anak ng Diyos. Monogenes huios. Na isa-isang anak. Karapatan niya yun. Pero hindi sa Diyos. Sino pa rin yung tunay na Diyos? Yung nagbigay ng karapatan sa anak. Diba? Ang conclusion Next nyo kasi, question. kapag na Diyos na, Next pagka anak question. ng Diyos, Diyos na. Okay, Yun ang next question. conclusion Ang niya sabi mo, yung buhay na walang hanggan ay katangian ng Diyos. Ang Diyos lang may kakayang magbigay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mali-mali ang Diyos kasi ang sabi ng Diyos, hindi niya ibibigay ang kaluwalhatian sa iba. Ang tanong, categorical, mali-mali ba ang Diyos kasi sinasabi niya sa Isaiah na ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya ibibigay sa iba, pero taglay ni Jesus ang kaluwalhatian ng Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Hindi mali ang Diyos, mali ka ng pagkaunawa. Ilang beses ko nang inuulit-ulit sa'yo. Ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan ng anak, pinagkaloob sa kanya yon. Hindi niya taglay sa ganang kanyang sarili. Kundi Next ibinigay question. ng Ama. Last question yan, Iskada. Last Okay, question. dito po sa unang 1:5-12, ang sabi dito, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. O bakit ito? Kung wala ang tao kay Kristo, kahit nasa Ama siya, ang sabi siya ay walang buhay na walang hanggan. Ang tanong ko dito, bakit okay lang? Bakit ang tanong dito ay kapag okay lang? Ang tanong dito, bakit kapag wala sa iyo si Jesus,
ay wala kang buhay na walang hanggan? Sagot, pinagkaloob na sa yun. Pinagkaloob na yan sa anak. Naintindihan mo ba? Ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa anak, ipinagkaloob yun ng ama sa kanya. Hindi niya taglay sa kanyang sarili. Kundi Time. ibinigay sa Time na, kanya time. yung karapatan. Hindi ka naman nakapuntos. Talaga to si Isgat, oh. Okay. Natapos tayo sa first round ng cross-examination. Dako tayo ng second round sa second presentation ni Isgad. Pag Okay, nagsimula ka salamat. magsalita, Isgad, 7 minutes. May Okay battle na po. po to, kuya, no? Okay, mga kaibigan. Sa unang 1:5 ang sabi dito, ang tunay na Diyos ay buhay na walang hanggan. Period. Ibig sabihin sa Diyos lang matatagpuan yung buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag po sa unang 1:5, ang tinutukoy dito talaga si Jesus. Bakit? Si Kristo po ang buhay na walang hanggan. Pansinin niyo po, ang unang 1:5, 12 hanggang 13. Ang sabi dito kung ang anak ng Diyos, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, kung ang anak ng Diyos, Jesus, ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Anong sabi dito? Wala sa Ama ang buhay na walang hanggan, na kay Jesus. Ibig sabihin, kahit sila ay nakakakilala sa Ama, pero kung si Jesus ay wala sa kanila, wala silang buhay na walang hanggan. Paano mo may papaliwanag na ito, na kapag wala ka kay Jesus, wala kang buhay na walang hanggan? Katulad ninyo. Halimbawa, yung mga Hudyo ngayon sa panahon ito, hindi nila tinatanggap si Jesus. Ang tanong ko, yung bang mga Hudyo na naniniwala si Kristo ay tao lang at hindi Diyos at hindi tinanggap si Jesus sa kanilang buhay, ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, meron ba silang buhay na walang hanggan? Tatanggap ba ng buhay na walang hanggan yung mga Israelita na nagpapako kay Kristo? Tatanggap ba ng walang hanggang buhay yung mga itinakwil si Kristo, binato si Kristo, hinampas sapagkat ang sabi nila, ikaw ay tao na nagkukunwaring Diyos? Anong sabi ng Biblia sa 1:5? Pinagsisikapan nilang patayin si Jesus sapagkat nagpapakilala siyang anak ng Diyos, gayong siya'y dahil dito nakikipantay siya sa Ama. Anong blasphemy yun? Bakit blasphemy? Bakit ba ipinako si Jesus si Kristo? Bakit ipinako? Isang dahilan. Kasi si Kristo ayon sa kanila tao na nagpapakilalang Diyos. Ngayon, ang point ko dito mga kaibigan, ang tanong ko sa inyo, ang mga Hudyo, katulad ng mga iglesia ni Kristo, ay ayaw maniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Itinatakwil ng mga Hudyo si Jesus. Ipinako nila si Kristo sa krus sapagkat ang sabi nila, tao siya na nagkukunwaring Diyos. Nagigets nyo ba salitang tao nagkukunwaring Diyos? Mandaraya, sinungaling. Dahil mandaraya, sinungaling si Kristo, siya ay tao na nagpapakilalang Diyos, ipinako sa krus. Ang tanong ko sa inyo, itinakwil siya ng mga Hudyo. Ang tanong, may salvation ba yung mga Hudyo? Naniniwala naman sila sa Ama, di ba? Hindi maikakaila, kagaya ng mga iglesia ni Kristo, yung mga Hudyo ay naniniwala kay Yahweh sa Ama. Ang tanong, may kaligtasan ba mga Hudyo? Sa mga nakikinig ngayon, itinakwil nila si Jesus. Ang sabi dito kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang binibigyan din ko sa mga iglesia ni Kristo nakikinig ngayon, meron bang buhay na walang hanggan yung mga Hudyo, mga Israelita na itinakwil si Jesus? Kagaya ninyo, naniniwala din sila sa iisang Diyos? Sana sagutin nyo ang tanong na yan. Ngayon, ganun din kayo Kayo din mga iglesia ni Kristo, naniniwala kayo sa Diyos, pero ayaw nyo tanggapin si Jesus. Ano bang dahilan? Ipinako si Kristo sa krus. Ang sabi nga, tao siya na nagkukunwaring Diyos. Tao siya na nakikipantay sa Diyos. Siya ay sinungaling kasi tao siya, nagpapakilalang Diyos. Bakit? Ano bang batayan nila? Bakit ipinako nila si Kristo sa krus? Doon sa John 10:20, ang sabi ni Kristo doon, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Bakit nang sinabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, ang sabi nila si Kristo ay nababaliw at sinasapian ng demonyo. At ang sabi pa, dumampot sila ng bato upang siya batuhin sapagkat siya'y tao nagkukunwaring Diyos. Ano ba yung salitang bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan? Sa usaping relihiyon kasi, tama ang sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na kausap ko ngayon, ang Diyos lang ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Tama, ang Diyos lang ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya nga sila nang sinabi, yung ba mga Hudyo ngayon na naniniwala sa isang Diyos na si Yahweh na inyong sinasampalatayanan din mga iglesia ni Kristo, may salvation ba sila? Kung wala,
Eh tama nga na si Kristo ang Diyos sa unang 1:5:20. Ang sapagkat ang sabi dito, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Same lang kayo ng mga Hudyo, naniniwala sa iisang Diyos, si Yahweh, at itinakwil si Jesus. Hindi ba itinatakwil niyo si Jesus? Ang sabi niyo, mayroon bang Diyos na namatay? Mayroon bang Diyos na nagugutom? Mayroon bang Diyos na natutulog? 'Di ba? Meron bang Diyos na papayag na ipako siya sa krus? Meron bang Diyos na papayag na siya hampasin ng tao? 'Di ba ganyan ang sinasabi din ng mga Hudyo? 'Di ba sabi ni Kristo nga yan daw kamatayan niya sa krus, yung krus kamangmangan sa mga napapahama, kamangmangan niya sa inyo, kaya nga sabi niyo ang simbolo sa inyo ng krus ano yan sa demonyo Pero sa mga naniniwalang si Kristo ay Diyos, ang krus ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sa inyo nilalait niyo ang krus. Bakit? Ang sabi niyo ang krus ay tanda yan ng demonyo. Ang krus pero sa inyong interpretasyon kasi simbolo daw yun ng Roma, pananakop ng Roma. Kaya nga sabi ng Panginoon, ginagawa ang kamangmangan, ang katalinuhan ng mundong ito ay ginawang kamangmangan ng Diyos. Mga kaibigan, ang gusto kong mamayang i-rebuttal, ang gusto kong makinig sa mga INC itong kausap ko, patunayan niya na mga Hudyo ay maliligtas. Itinakwil nila si Jesus, pero naniniwala sila sa iisang Diyos ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon, kung si Kristo pala ang buhay na walang hanggan, maliwanag, siya yung Diyos sa unang 1:5:20. Ang sabi dito, ang tunay na Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi pala ang Ama ang buhay na walang hanggan. Bakit hindi ang Ama ang source ng buhay na walang hanggan? Kasi yung mga Hudyo, nananampalataya sa Ama, hindi nananampalataya kay Jesus. Ang tanong, maliligtas ba sila? Ang sabi, hindi. Sapagkat ang sabi, ang taong wala si Jesus ay hindi tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sa mga nakikinig ngayon, ang gusto kong, kapag nasagot ito ng ating kaibigan, pag napatunayan niya na yung mga Hudyong yun ligtas, sa kabila ng itinakwil si Jesus, naniniwala sa Diyos nila na Ama, na magkakaroon ng buhay na walang hanggang kahit wala sa buhay nila si Jesus. Tama sila. Pero kung hindi nila kayang patunayan ito mamaya, paano mo maliwanag na hindi ang Ama ang buhay na walang hanggan, kundi ang anak? Kaya maliwanag nga sa unang 1:5:20, ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Bakit ang buhay na walang hanggan ay naka Jesus lamang? Kasi kahit pala maniwala ka sa Ama, kung itakwil mo si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tunay na buhay na walang hanggan, wala sa Ama. Sa konsepto ng New Testament, ng Bagong Tipan, sa mabuting balita, hindi ang Ama ang buhay na walang hanggan, kundi si Jesus. Kaya ang sabi niya sa time. Ngayon, dadako tayo sa sa cross exam, last cross exam ni tama ba? Last ba? Oh, last cross examination ni Lamsan. Okay? 7 minutes. Okay, puntahan natin Hudyo is that. Yung mga Hudyo, may naniniwalang Diyos si Kristo o may hindi naniniwalang Diyos si Kristo? Categorical. Objection, Reset tayo ng moderator, time. ang tagal sumagot. Reset lang ng time, reset. Is God. sorry. Ready ka ba sumagot? Paulit yung tanong. Sumasagot na ako, nakamute pala yung cellphone ko. Ay, yung Paulit lang muna yung tanong. Okay. Puntahan natin yung mga Hudyo. May mga Hudyo ba naniniwalang Diyos si Kristo? O may mga Hudyo din naniniwalang hindi Diyos si Kristo? Categorical. Meron, yung mga apostol, yung mga alagad ni Jesus, pero alam mo naman ang katotohanan, lahat sila ay sumisigaw, majority, lahat ng mga taong simbahan ay sumisigaw, ipako si Jesus. Bakit daw? Siya ay taong nagkukunwaring Diyos, siya ay taong nakikipantay sa Diyos. Siya ay nagpapakilalang anak ng Diyos dahil doon nakikipantay siya sa Diyos. Yun ang reason ng kamatayan ng tao na nagkukunwaring Diyos. Next question. Okay, next question. Yung mga Hudyo sa 1:33, ano ang paniniwala? Si Kristo nagpapakunwaring Diyos o si Kristo hindi tunay na Diyos? Categorical. Nagpapakunwaring Diyos, siya ay tao na nagpapakunwaring Diyos, isang mandaraya, isang sinungaling. 'Di ba? Kunyari ikaw ay tao na nagkukunwari kang presidente, hindi ka tunay na presidente. Kaya siya, taong nagkukunwaring Diyos, manloloko. Siya ay manloloko, tao na nagpapakilalang Diyos. Next question. Next question. Sabi mo, ang paniniwala ng mga Hudyo, ang Kristo nagpapakunwaring Diyos. Ito ngayon tanong ko. Kung ang mga Hudyo, ang paniniwala
si Kristo nagpapakunwaring Diyos. Tanong, kaming mga iglesia ni Kristo, ano ang paniniwala namin kay Kristo? Si Kristo hindi tunay na Diyos o si Kristo nagpapakunwaring Diyos? Categorical. Wala po sa pagpipilian ng sagot. Objection, Kay- kay- moderator. Objection. Okay, ano objection? None of the above pang sagot ko. Counter objection ako. Sinagot nyo kanina, Mr. Moderator, yung mga Hudyo daw, ang paniniwala, ang Kristo, nagpapakunwaring Diyos. Kaya tinanong ko siya sa pananampalataya namin bilang Iglesia ni Kristo. Ang mga Iglesia ni Kristo ba, ano ang paniniwala kay Kristo? Ang Kristo, hindi tunay na Diyos? O ang Kristo, nagpapakunwaring Diyos? Categorical. Saglit, counter object is God. Okay, none of the above ang sagot ko. Okay, magdi-decision ako. Lamsa, ang sagot niya, none of the above, wala namang problema kung yun ang sagot niya. Pwede mo namang i-rebut mamaya yun kung sa tingin mo hindi niya nasagot yung categorical mo batay sa hinihingi mo. Pero tuloy ang pagsagot, may 20 seconds guys, God, dyan sa none of the above na sagot mo. Okay, none of the above. Sa kabila ng hindi nyo sinasabing si Kristo ay nagkukunwaring Diyos, parehas kayo ng paniniwala. Si Kristo ay hindi Diyos kundi tao. Kaya nga, sa isang konteksto, ipinako nila si Jesus sapagkat siya ay nagkukunwaring Diyos. Kayo naman, nilalait nyo si Jesus, di ba? Sabi nyo, may Diyos bang ipinako? May Diyos bang namatay? May Diyos bang nagutom? May Diyos bang papayag Next ng question. propesya? Next question. Okay, puntahan natin yung mga apostol. Yung mga apostol ba, katulad ni Apostol Pablo, Juan, Tomas, Santiago, Pedro, Hudyo, hindi Hudyo? Hudyo sila. Sila yung mga naniniwalang si Kristo ay Diyos. Pero ang nagpapako kay Kristo, yung mga ayaw maniwala na siya ay Diyos. Kaya ang sigaw nga nila, ikaw ay tao na nagkukunwaring Diyos, taong sinungaling. Base sa yung sinasabing ako at ang Ama iisa, ang bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, ako ang mabuting pastol. Yan ay mga Next question. titulo ng Diyos. Okay. Sabi mo, yung mga apostol, Hudyo, yung mga apostol ba, monotheism o hindi monotheism? Categorical. Monotismo sila, pero naniniwala sila na si Kristo ay Diyos dahil sinamba nila sila. Ang mga Hudyo ay konserbatibo, hindi sila sasamba sa tao. Kung ganoon, kung sila ay konserbatibo at sinasamba nila si Jesus, naniniwala silang si Kristo ay Diyos sapagkat ayon sa kanilang mga ninuno mula sa pagkabata, naniniwala sila ang pagluhod, ang pagsamba ay sa Diyos lang. Next question. Okay, sabi mo, ang Kristo ay ang mga Hudyo, monotheism. Ano ang paniniwala ng monotheism? Iisa lang ang tunay na Diyos o dalawang tunay na Diyos? Categorical. Iisa ang tunay na Diyos. Kaya nga sinasabi ni Kristo, hindi dalawa ang Diyos. Ang sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa Diyos, sabi niya kay Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Diyos. Yun ang kanilang konsepto. Isa na plural. Next question. Okay, next question. Sa 17:3 ng 1, sabi ni Kristo, ton mo nun, alitin nun tiyon, o the only one true God. Kapag sinabing the only one true God, meron pa bang iba? Meron o wala? Iisa lang ang tunay na Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, objection moderator, ikatlo na po siya, nandaraya po siya. Bat in ba? Bat in. Pangatlo kasing warning na. Pangatlong warning na. So, dadagdagan na lang natin yung pagtatanong mo mamaya is God sa halip na 7 minutes, 8 minutes kasi wala naman na siyang... Ako sa conclusion na lang ako magdagdag. Huwag na sa tanong. ano na ba yung sa'yo? Ano na ba yung sa'yo mamaya? Ano na ba pagkatas nitong cross-exam? Conclusion na yan. Ito na. Conclusion na. Conclusion na ba? Oo. Oo, conclusion na. So, pagkatas nito, conclusion. So, gagawin kong 6 minutes ang conclusion mo. Kasi may 3 warning na si Lams tungkol sa ban-in. Okay. Paulit na lang muna ulit yung tanong tapos pasagot na lang ulit, Isgan. Paulit, Lamsa, yung tanong. Ulitin ko yung tanong. Sorry po, Mr. Moderator. Sabi ni Kristo sa 1:17:3, ton mo nun, alitin nun tiyon, the only one true God. Kapag sinabing one true God, meron pa bang iba? Meron o wala? Meron. Nandiyan na rin mismo sa John 17:3 at makilala nila ang iisang tunay na Diyos at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Yung iisang tunay na Diyos may kadugsong na at.
Hindi lang pala siya yung anak din, yung si So Kristong sinugo ay tunay na Diyos din. Kaya nga sabi ni Kristo kay Felipe, Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Diyos. O sa pandaraya Next ba yan? question. Nagsasabi si Jesus ng totoo. Okay. Sabi mo, yung salitang the only one true God, meron pang iba. Kapag sinabing one, isa o dalawa? Depende po sa pangungusap. Attention moderator, categorical. None of the above po ang sagot ko. Okay, ano yung objection? Pakinggan ko muna yung objection. Categorical Ano po yung yung objection? tanong ko. Sabi niya, sumagot siya kanina, yung one daw, meron pang iba. Kaya ang tanong ko, kapag ba sinabing one, ilan? Isa o dalawa? Ang sagot ko po ay Okay, none of the above. teka, Iskad. Hindi mo naman na kailangan mag-ano dahil narinig ko naman yung sagot mo, walang categorical. Anong tawag dito? Pakisagot na lang ng categorical yung tanong niya. Okay. Pakiulit ang tanong na lang. Sabi mo, yung salitang kan mo nun ulit dito yun, o the only one true God, meron pang iba. O, kapag sinabing one, meron pa bang iba? Meron o wala? Wala na, isa lang. Pero nga, ang konsepto ng iisa ng Diyos ay hindi katulad ng konsepto ng Iglesia ni Cristo. Kasi kiniklaim ni Cristo, I and the Father are one. Di ba one din yun? Ay bakit dalawa ang subject? Siya at ang Ama. Ako at ang Diyos ay iisa. O di ba? Nang sinabi ni kanya kay Felipe, nakakita sa akin ay nakakita na sa Diyos. Ilan yun? Yung Ama at siya. Isa lang ang bilang. O, ibig sabihin, sa konsepto ng INC, hindi tanggap. Pero sa konsepto ng Biblia, ay tinuturo. Last 1 minute. Okay, sige po. Doon sa konsepto ng 17.3 ng 1, yung salitang ton mo nun, alisin nun yon. O the only one true God. Yung by absolute one, doon sa tunay na Diyos, o hindi absolute one, doon sa tunay na Diyos, categorical. Hindi absolute one kung ang pag-uusapan natin ay John 17:3 kasi ang sabi dito at makilala natin ang tunay na Diyos at si Jesu Kristo na yung sinugo. Yung at ang nagpapatunay na yung iisa ay dalawang tinutukoy, yung Diyos at yung sinugong si Jesus. Next question. Okay. Ngayon, ito tanong ko. Kung hindi siya absolute one, doon sa John 17:3, ano pagpapakilala sa anak? Isinugo o Diyos? Categorical. Sinugo at Diyos. Ang nagpapakilalang siya ay Diyos, ang mga apostol. Sinasabi po sa Hebreo 1:10, 'di ba? Panginoon, ikaw ang lumika ng langit at lupa, 'di ba? Manlilika ay Diyos lang. Sinabi din mismo ng Ama at patungkol sa anak ay kanyang sinabi, ang iyong trono o Diyos ay magpasawalang hanggan. Last question. Tunay na siya ay Diyos. Next question. Last question. Sabi mo, isinugo at Diyos. Ito ngayon ang tanong ko. Puntahan natin yung sinasabi mong sinugo at Diyos. Ano ang paniniwala ng Kristo? Isa lang ang tunay na Diyos o dalawang tunay na Diyos? Categorical. Kristo, tinatanong ko ha. Iisa lang po ang tunay na Diyos. Kaya nga sa John 10:30, hindi niya sinabi, ako at ang Ama ay dalawang Diyos. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing ako at ang Ama ay dalawa. Okay, time. Kaya maliwanag po siya, Time iisa na, lang. time. Dadako na tayo sa conclusion na 5 minutes ni... Tama ba? Conclusion na ba? O meron pang Aba, kaya stand? conclusion. Conclusion na po, mauna siya. Conclusion na. Ang conclusion mauuna si Lamsa, tapos susunod si Isgad. 6 minutes yung kay Isgad na conclusion kasi nagkaroon ng sanction sa pag-bat-in kanina na 3 warning na. 5 minutes kay Lamsa, viewerista, pabigyan pag nagsalita siya. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, no? Napansin niyo si Isgad? Nawasak no? Nawasak si Isgad. Biruin mo, ang paniniwala daw ng Hudyo, si Kristo at yung Ama, Diyos. Yun yung paniniwala ng Hudyo. Pero nung tinanong natin siya kay Kristo, ano ang paniniwala ni Kristo? Isa lang ang tunay na Diyos. Sa mga tuwid, nung nagturo ang Kristo sa mga apostol, mali ang itinuro ng Kristo na isa lang ang tunay na Diyos.
punitin na natin yung unang Korinto 8:6. Punitin na natin doon. Malakyas 2:10. Punitin na natin yun. Mali pala yun. Di ba? 17:3. Punitin na rin yan. Mali yan. Mali yung mga talata na yun na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Mali yun. Di ba? Kasi ang paniniwala daw ng mga Hudyo, si Kristo Diyos at yung Ama. Ano maniniwala ni Kristo? Isa lang ang tunay na Diyos, sa bibig niya nang galing yan. Sino paniniwalaan natin? Si God o si Kristo? Tinanong natin sa 17:3, yung bangwan doon, meron pa bang iba? Ano sabi niya? Meron pa. Kaya nga Di ba? Kaya nga isa lang. Isa lang. Dinagdagan mo pa yung isa? Talaga to si Iska to. Sabi ko nga sa'yo, wala ka nang madadaya dito eh. Tandaan mo, yung 17:3, yung ton mo nun, alitinuntion, absolute one yun, is God nang matuto ka. Absoluto yon sa Ama. Kung yung Ama ang pag-uusapan sa 17:3, absolute one na yon. Huwag mo nang dadagdagan. Dinagdagan mo, lapastangan ka kay Kristo. Sa bibig mo na nang galing ang paniniwala nila, monotheism. Ano ibig sabihin ng monotheism? Isa lang ang tunay na Diyos, tapos ikaw dadagdagan mo. Di ba? Tapos kanina tinanong kita, ano ang paniniwala ng Hudyo sa John 10:33? Nagpapakunwaring Diyos o hindi tunay na Diyos? Ano sabi mo? Nagpapakunwaring Diyos. Sa follow-up question ko, ano paniniwala ng Iglesia ni Kristo? Ang Kristo ba nagpapakunwaring Diyos o ang Kristo hindi tunay na Diyos? Sinagot mo, none of the above. Bakit? Ipit ang leeg mo. Ipit ang leeg eh. Di ba? Hindi niya masagot eh. Bakit? Alam natin na ang Iglesia ni Kristo, ang paniniwala kay Kristo, hindi tunay na Diyos. Iba sa paniniwala ng mga Hudyo. Ano paniniwala ng Hudyo? Ang paniniwala ng Hudyo, ang Kristo nagpapakunwaring Diyos. Iba sa paniniwala ng Hudyo. Namamaratang ka. Hudyo kami. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko kung ano paniniwala namin. Di ba? Magbigay ka nga ng official doctrine namin na nakasaad doon ang Iglesia ni Kristo na naniniwala kay Kristo na nagpapakunwaring Diyos. Pag may naibigay ka doon sa official na doktrina namin, talo na kami. Sige. Kakas mo mamaratang eh. Wala ka naman puro ka lang paratang. Di ba? Bagamat ang Kristo tao, tandaan mo, ang paniniwala namin, hindi siya ordinaryong taong kagaya namin. Yan ang palagi namin sinasabi namin sa inyo. Ang malaki ang pagkakaiba ng Kristo sa ating ordinaryong tao. Malaki paggalang namin sa Kristo. Bakit? Ang Kristo, anak ng Diyos, tagapamagitan, taong hindi nagkasala at marami pang ibang mga katangian na wala sa ordinaryong tao. Kaya malaki paggalang namin kay Kristo. Hindi katulad mo, lapastangan ka. Ang paniniwala ng Kristo, isa lang. Ginawa mo, ang paniniwala mo, dalawa. Diba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nagkanda ipit-ipit ka sa tanungan. Kanina nagtanong ka, paulit-ulit lang. Ngayon, nasa ako ka na naman. Sinasabi ko sa'yo eh. Diba? Tandaan mo, malaki ang pagkakaiba namin sa mga Hudyong pinaparatang mo sa amin. Tama yung paniniwala ni Kristo na siya ding paniniwala namin na isa lang ang tunay na Diyos. Sa inyo, tatlo. Tatlo eh. Time. Okay. Dadako na agad tayo, 6 minutes kay Isgad sa conclusion. Okay, bakit daw yung tanong ko paulit-ulit? Kasi hindi ako lumalabas doon sa topic. Ang topic kasi natin, sino ang tinutukoy na tunay na Diyos doon sa unang 1:5:20. Kasi binibigyan din ko doon sa mga ginamit kong talata, ang sinasabi doon, kiniklaim ni Kristo, maniwala kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan.
ang manampalataya kay Jesus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makinig kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Bakit paulit-ulit? Kasi gusto kong i-emphasize sa mga nakikinig na si Jesus ay ang source ng buhay na walang hanggan, hindi ang Ama. Kaya nga dun sa gawa, ang sinasabi dun, ang kaligtasan ay matapagpuan sa pangalan lang ni Jesus. Meron pa bang ibang pangalan? Wala na. Pangalan lang ni Jesus, hindi kasama ang Ama. Imaginin mo yan. Kaya kung ang pangalan lang sa pangalan lang ni Jesus matatagpuan ang kaligtasan, hindi ang aral ni Jesus. At maging ang Ama ay nagki-claim din. Hindi sinabi ng Ama sa John 3:16, manampalataya kayo sa akin. Itinuro niya yung anak. Ang sabi niya, ang sinumang sumampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi ako lumalayo sa paksa, binibigyan diin ko lang na ang sabi diyan sa unang 1:5:20, ang tunay na Diyos ay buhay na walang hanggan. Imaginin mo yan. Kay Kristo lang at ang salvation sa pangalan niya lang, outside, hindi kasama yung pangalan ng Ama. Di si Kristo ang buhay na walang hanggan na tinutukoy sa unang 1:5:20, hindi ang Ama. At sa John 3:16, hindi sinabi ng Ama, ako ang buhay na walang hanggan. Itinuro niya yung anak. Sabi niya, doon kayo maniwala sa anak. Siya ang buhay na walang hanggan. O di si Kristo ngayon tinutukoy doon sa unang 1:5:20 kasi mismo ang Ama ay hindi sinasama yung pangalan niya. Sa anak niya itinuturo. Maging si Kristo ang nagkiklaim, hindi sinasabi ni Kristo, ang Ama ang buhay na walang hanggan. At laging sinasabi ni Kristo, ako ang buhay na walang hanggan. Ako ang buhay. Maniwala kayo sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi sinasabi ni Kristo, bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan ng Ama. Hindi ako. Wala. Ganun puro si Kristo nagkiklaim, ako. Kaya nga, dahil sa mga sinasabi ni Kristo, nagagalit yung mga Hudyo, katulad ng mga iglesia ni Kristo. Tama, sa konteksto na hindi nga naniniwala sila na si Kristo hindi nagkukunwaring Diyos. Pero same sila ng paniniwala ng Hudyo at ng iglesia ni Kristo na si Kristo ay hindi Diyos, tao. Kasi kung same sila ng paniniwala, magkaiba nga lang yung approach nila. Palibhasa, talagang hindi sila naniniwala si Kristo ay Diyos, tao, at may kapangyarihan sila. Ang sabi nila, ikaw ay nagkukunwaring Diyos, mandaraya, sinungaling ka, tao ka, kung magsalita ka, bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Diyos yun, hindi yung tao. Sinasabi mo pa, ako at ang Diyos ay iisa. Ang nakakita sa akin, Pilipi, nakakita na sa Diyos. Diba? Tapos sabi niya, ako ang mabuting pastol. Sa paniniwala ng mga Israelita, ang mabuting pastol ay Diyos lang. Masisisi mo ba ang tao na siya ipako sa krus? Hindi, kasi nga ang belief nila, tao si Kristo at hindi Diyos. Natalakay ba namin si Jesus ay Diyos? Anong sabi niyo? May Diyos bang pinako sa krus? May Diyos bang naguto? May Diyos bang namatay? Meron bang Diyos na papay na duraan siya, hampasin? O di ba? Wala kayong pagkakaiba sa mga Hudyo. Inaalipusta nyo ang mga si Kristo. Anong pagkakaiba nyo? Sabi ng mga Hudyo, kung talagang tunay ka Diyos, bumaba ka. O anong sagot nyo? Kung talagang tunay na Diyos si Jesus, bakit siya namatay? Anong pagkakaiba nyo? Same ang tono, same ang tugtog. Parehas kayong ayaw maniwala na si Kristo ay Diyos. Di ba nga, binibigyan din ko mga kaibigan sa unang 1:5:20, ang sabi dito, ang Diyos na ito ay buhay na walang hanggan. Ang tanong, bakit ang tinuturo ng buhay na walang hanggan ng Ama, hindi ang kanyang sarili kundi yung anak? Bakit si Kristo, kiniklaim niya na ako ang buhay na walang hanggan at hindi ang Ama itinuturo niya, sarili niya mismo? Di ba kung si Kristo ay tao lang, di ba blasphemy yun? Ako ang buhay na walang hanggan, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan, tao ka, sasabihin mo sa mga tao. Di ba? Blasphemy yung, kaya tama yung sinasabi ng mga Hudyo Sabi na ikaw ay sinasaniba ng masamang demonyo, nasisiraan ka ng bait, tao ka na nagkukunwaring Diyos. Kasi nga, yung sinasabi niya, hindi dapat sabihin ng isang tao. Ikaw, na aking kaharap ngayon sa debate, o mga nakikinig ngayon, pwede nyo bang sabihin bilang tao, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan? Pwede nyo bang sabihin ngayon sa kaharap nyo ngayon, sa mga anak nyo ngayon, ako ang buhay? Kaya nyo bang gawin yun? Hindi, kasi nga alam nyo, hindi kayo Diyos, tao kayo, sa konsensya nyo, hindi nyo lalabas sa bibig nyo. Kaya nga, nang lumalabas yung sa bibig ni Kristo na bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, alam nila na ito ay tao na nagkukunwaring Diyos. Kasi sa paniniwala nila, tamang paniniwala nila na ang Diyos lang ang nagbibigay buhay. Kaya ang argumento ko sa iyo kanina naniniwala ka ba ang Diyos lang ang nagbibigay buhay na walang hanggan? Sabi mo, yes bakit mo naniniwala ka? Bakit di mo matanggap si Kristo Diyos? Mga kapatid na nakikinig ngayon. Di ba? Kanina, natinang yung kung paano siya mandaya. Sinasabi ko raw kanina na yung mga Hudyo naniniwala si Kristo ay tao at Diyos. Wala, ay Diyos pala. Walang ba akong kiniklaim na against nga, ginagamit kong argumento yun para patunayan na mali ang kanilang paniniwala kagaya ng Iglesia ni Kristo
Kaya, ikalawa, ang layo ng mga latag niya. Kasi doon sa, kung sinabi ko sa kanya, nang hinamon ko siya, patunayan mong si Kristo ay, yung mga Hudyo ay maliligtas. Kasi naniniwala sila sa Ama, nakatulad niyo, pero ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kasi ang sabi sa unang 1:5-12, ang sabi doon, ang mayroong Kristo ay may salvation, ang walang Kristo, walang buhay na walang hanggan. Ay sabi ko, walang Kristo yung mga Hudyo, maliligtas sila. Hindi, Okay, time. Ano ka na? Okay, ganito gagawin natin kung papayag si viewerista. Pwede magtanong. Total tapos na yung debate. Pwede kayong magtanong, tayo kahit tigda dalawa viewerista para may follow-up question. Tapos bakit din tayo ng hindi INC. Tatanong. Magtatanong ang una magtanong si Mega Music. Kanina pa naman siya nandito eh. Magtatanong ako kay Sino Isgad. tatanungin mo? Si Isgad. Okay, Isgad. Sige, dalawa. Dalawang tanong. Premise muna ako, no? Ang sabi mo, kay Kristo lang ang buhay na walang hanggan, walang buhay na walang hanggan sa Ama. Yun bang, ang Ama ba ang source ng buhay na walang hanggan? Yes or no? Okay, ito ang sagot ko. Wala pa akong claim na walang buhay na walang hanggan sa Ama. Ang sabi ko sa mga tao, kay Jesus lang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Dahil sa sinasabi sa unang 1:5, 11, ang sabi doon, kung wala kang Objection Kristo, muna wala ako. kang buhay na walang hanggan. Next Objection question. muna ako. Rinig na rinig ko yung sinabi mo eh. Wala Walang akong buhay. click na ganun. Mali yung Meron. Meron. Di bale, Next question na po. ano, Next Mega question Music. na. Regardless Next question kung nabanggit naman niya yon, viewers na ang bahala doon. Kung Okay, hindi pa niya tinatanggi niya na nasagot ngayon. ko. Ang tanong ko, sino yung source ng buhay na walang hanggan? Sino raw is God? Okay, base sa Biblia po ang Ama at ang Anak. Pero ang sabi ko nga, hiwala sa Ama ang buhay na walang hanggan patungkol sa salvation ng tao. Ang sabi sa unang 1:5-20, ang sabi sa 5, ano sabi doon sa unang 1:5-11 hanggang 12, ang sabi doon, kapag wala kang anak ng Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya nga, kahit maniwala ka sa Ama, pero itinatakwil mo si Jesus bilang tunay na anak ng Diyos, wala kang buhay na walang hanggan. Next question na Okay, ako. last question. Next question. Yun bang, sino ba ang nagbigay ng buhay na walang hanggan kay Jesus? Ang Ama ba? Yes or no? Okay. Ang Ama. Pero siya ay Amen. objection moderator, gumagamit naman po ang Iglesia ni Cristo ng ang tawag mo diyan. Hindi, wala na ano dito yung objection na. Okay. Bayaan mo na lang Ang siya. Ama po. Pero ang tanong, bakit kay Jesus ibinigay? Kasi siya ay anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos. Tandaan nyo, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lang sa tunay na Diyos. Kaya kung binigyan siya ng Ama, kasi nga hindi siya tao, siya ay tunay na Diyos na nag-anyong tao. Next question. Okay, sunod. Kay Michael Pangilinan na. Teka, Michael. Unahin ko muna si Jakul ka lang. Baka para tayo, vice versa. Sige, Jack. Anong tanong mo? Kanino ka magtatanong? Malamang kay kay Lamsa. At sino ba tatanungin? Sino sasagot? Si Lamsa, Sa tanongin tanong mo ko, si Lamsa. Yung pagiging walang hanggan ba ng anak at walang hanggan ng ama, parehas ba o hindi? Sino ba tinatanong niya, Kuya ka? Ikaw. Sige, ikaw na lang, Lamsa. Ano yung tanong? Yung bang pagiging walang hanggan ng anak at pagiging walang hanggan ng ama, iisa ba? Parehas lang yon. Pero, yung pagiging pagbibigay buhay na walang hanggan ng anak, pinagkaloob lang sa kanya yon. Anong Batay sa sagot? 1:17, batay sa Saglit lang, Jack. 1:17, Hayaan mo sumagot. batay sa 1:17, ibinigay sa kanya yung karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sa mga katwid, kung Diyos yung Kristo sa'yo, may Diyos kang mahina. Kasi binibigyan lang ng karapatan eh. Babawi na ako ng sagot ha. Malinaw sinabi niya. Bro, hindi. Nag-iisa lang daw. Teka. Wala kang babawing sagot, bro. Magtatanong Lalaban ka ka ba? lang. Ay, tatanong lang ba? Sige. Tatanong Oo. na lang. Last question mo na yan, last question. Last question ko na to. Yung bang pagiging alpha and omega niya, nila lang ba si Kristo o hindi? Nila lang.
Dala sa 4:4, Mateo 1:18-20. Oh, nilalang ng Diyos ang Kristo. Oh, sa Anong pamamagitan talata? ng Espiritu Santo. Ikaw naman, oh. Yun yung ipinanganak ni Maria. Hindi na ako talaga. Ang pinanganak, ito pa, ang pinanganak ba Okay na, nilalang? okay na, Jack. Dalawang Si tanong. Michael na At magtatanong. sayang, Tig dalawa lang. Nilalang pala yung pinanganak. Sige, Abay tama na. natural. Okay Kaya na, nga okay na. pinanganak eh. Nilalang pala yung Sige, si pinanganak sa born Michael, sa kay ano ka kanilalang. magtatanong ng pababa na si si Jack, paakyat ka ng ibang hindi Sige, INC, sige, sige. Bababa na ako. Kala ko lalaban eh. Magtatanong si Michael kay Isgad naman. O sige, dalawang tanong, Michael. Itong tanong ko, dito kasi sa size 23 ng Roma, sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang tanong ko is, God, sino tong Diyos na nagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo? Ang Ama o hindi yung Ama? Okay. Ang Ama po ang nagplano. Pero Ayan. ang buhay na walang hanggan, matatagpuan, objection brother. Ang Sige, tuloy, Ama tuloy. po ang Ama po ang nagplano, pero hindi sa kanya matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Itinuro niya na kay Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Wala sa kanya. Siya lang nagplano, pero yung kapangyarihan na magbigay buhay na walang hanggan, hindi niya sinabing siya, kundi itinuro niya sa anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Next question. Dito sa next question ko, sabi dito, alam din natin ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nga ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang tanong ko, sino tong tunay na Diyos na may anak? Okay, kung ang tanong mo lang naman yung tunay na Diyos na kung ang tanong mo ay patungkol lang ha, ito ay patungkol lang sa unang Kung tanong ko is, God, na wala ka sa ano eh. Yes. Sino tong tunay na Diyos? Sino tong tunay na Diyos na may anak na si Kristo Jesus? Dito sa unang Juan 5:20. Sino tong Okay. tunay na Diyos sa unang Juan 5:20 na may anak na Okay, si Kristo? ang tanong mo ay base lang sa unang 1:5:20, kaya maliwanag naman na yung Ama yan. Pero maliban dyan, napansin mo bang sabi dyan, tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. O tayo ay nasa tunay na Diyos kanino daw sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya yung may anak diyan Diyos, at sinasabi din ng speaker, hindi lang yung may anak na Diyos ang tunay na Diyos, maging yung kanyang anak ay tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Next. Okay. Sa ano naman, hindi INC? Sino bang nasa taas na hindi INC para magtanong kay Lamsa? Si Colorum. Colorum, INC ka ba o hindi? Tunay na born again. O, tunay. Sino tatanungin mo? Si Lamsa. Kasi vice versa tayo eh. Pwede po bang parehas? Sige, pwede yun, parehas. Okay. Unang tanong po. Narinig ko kasi kanina sa debate, una, yung narinig ko, tanging tunay na Diyos lang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan tungkol sa salvation. Narinig ko rin na ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang magiging conclusion natin dito, ang Panginoong Hesukristo ang tanging tunay na Diyos. Ano po ang masasabi niyo doon sa argumentong yon na narinig ko? Kumari po silang dalawa ang sasagot. Unahin na natin si Lamsa. Lamsa, anong sagot mo doon? Mali po yun, kuya. Kasi, batay sa 1:17, ang pagbibigay ng buhay ng walang hanggan ng anak
ay alam natin na yun ang pinagkaloob sa kanya ng Ama. Kasi sabi dito sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sa makatwid po, kuya, yung karapatan ng anak na magbigay ng buhay na walang hanggan at yung kapangyarihan sa sangkatauhan, ang sabi ng talata, pinagkalooban mo siya. Sino yung siya na binabanggit na na nagbigay ng kapangyarihan sa sangkatauhan at magbigay ng buhay na walang hanggan sa anak? Alam po natin yon na yun yung tunay na Diyos, yun yung Ama. Sa makatwid, ang Kristo, bagamat tao sa likas na kalagayan, binigyan siya ng karapatan magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mali ang magiging conclusion na porket si Kristo nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay Diyos na. Mali yun. Bakit? Hindi naman siya magkakaroon nun kung hindi sa kanya ipinagkaloob yun ng Ama o na siya Okay. tunay na Diyos. Salamat po. naman? Salamat po. Si Isgad naman, si Isgad, Okay. anong Pwede, masasabi pwede mo? ko pong ulitin yung tanong para kay Isgan. Paulit para po- makakuha ni Isgad, paulit na lang. Opo. Narinig ko po kanina sa debate, tanging tunay na Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan tungkol sa salvation. Narinig ko rin na ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan tungkol sa salvation. Sa makatwid, ang magiging conclusion natin dito, ang Panginoong Hesukristo ang tanging tunay na Diyos. Ano po ang masasabi mo ron? Okay, Kuya Oscar. ang keyword na gusto ko pong bigyan din sa mga nakikinig ngayon, brother, yung salitang tangi. Pag sinabing tangi lang, wala nang iba. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag, kung sinasabi ng Biblia na si Kristo nagbibigay buhay na walang hanggan, Diyos siya. Base sa salitang tanging, Diyos lang. Naintindihan niyo po? Ganon din naman sa sinasabing, wala itong pagkakaiba dun sa Isaias. Sabi, at sinabi ni Yahweh, maliban sa akin ay wala nang ibang tagapagligtas. Ang tanong doon, sino bang tinutukoy dito ng tagapagligtas? Hayop ba? Hindi po hayop, kundi tao ang pinatutungkulan doon ng tagapagligtas ng mga tao. Sa Old Testament, sinasabi ang Diyos lang ang tagapagligtas ng tao. Maliban sa kanya, wala nang iba. Ngayon, kung si Kristo ang tagapagligtas ng lahat ng tao, kagaya ng Diyos, automatic Diyos siya. Kagaya din po ito ng salitang sa Lumang Tipan na walang ibang dapat sambahin maliban lang sa Diyos. Ibig sabihin, Diyos lang ang sinasamba. Automatic, si Kristo sinasamba ng mga alagad. Sinasamba din siya ng mga anghel. Automatic Diyos siya. Maliwanag yun. Kasi ang keyword Okay, next tanging question Diyos lang. Okay, Siya lang. next question. Batay po ron sa mga sagot nyo. Dalawa pa rin po silang sasagot kung maaari po. Batay po ron sa mga sagot nyo. Ang nakuha ko po kay Kuya Lamsa ay dalawa ang maaaring makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Isa ay ang Ama na ayon sa kanya ay tunay na Diyos at ang pangalawa naman ay ang tao na si Kristo na pinagkalooban ng karapatan. Ang kay Isgad naman, dalawa ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sapagkat itinatanggi niya po yung tangi. So dalawa ang Diyos na makakapagbigay ng buhay na walang hanggan, ang Ama at ang Anak. Ngayon, Kuya Lamsa, ikaw po muna. Sino po ba pwedeng unang sumagot? O si Kuya Isgad na. Kuya Isgad, ano po ang masasabi mo ron sa sagot ni Kuya Lamsa na bukod sa Ama na pinagmulan din ng buhay na walang hanggan, meron pang anak na tao naman na makapagbigay ng buhay na walang hanggan? Yung yan ay tinatawag na denial of the truth. Kasi sana maintindihan niya, pag sinabing tanging ang Diyos lang nagbibigay buhay na walang hanggan, hindi pwedeng gawin niya ng tao. Kung sinasabi ng Ama kay Jesus lang, lang kayo lang sa pangalan lang ni Jesus, dapat kung gagamit siya ng common sense, hindi mo pwedeng i-deny na hindi siya Diyos. Katulad ng salitang sa Diyos lang sasamba, tapos sinasamba.
Kung gagamit talaga siya ng tamang pangunawa, hindi mo pwedeng itanggi na siya ay Diyos. Kung sinasabi ng Biblia, ang Diyos lang tagapagligtas, si Kristo ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Kung gagamit siya ng tama lang, ay totoo, hindi sinungaling. Hindi mahirap tanggapin na si Kristo ay Diyos. Salamat po. Kay Kuya Lamsa naman, ano po ang masasabi mo ron na sa sagot ni Kuya Isgad na itinatanggi niya yung tanging sa makatwid ang Panginoong Hesukristo, hindi ang tanging tunay na Diyos. So magiging dalawa po ang tunay na Diyos. Ano po ang masasabi mo ron, Kuya Lamsa, sa sagot ni Kuya Isgad? Mali po yun, kuya. Kasi, alam natin na ang mga lingkod ng Diyos na tunay, kaming mga iglesia ni Cristo, tunay na Kristiyano, na yun din ang paniniwala ng mga ibang apostol at mga unang lingkod ng Diyos na isa lang ang tunay na Diyos. Di ba? Yun din ang paniniwala ng Kristo. Na yun ang tinanong ko sa kanya kanina. Umamin naman siya na isa lang ang tunay na Diyos eh. Wala nang dapat pag-usapan. Di ba? Wala nang kung sino pa. Yun ang tamang paniniwala patungkol sa Diyos. Isa lang ang tunay na Diyos, yun yung Ama. Di ba? Salamat po, salamat po. Sige po, thank you po sa pagtatanong, sa mga sagot po ninyo. Okay. Sino ang susunod? Ikaw ba, founder? Meron kang... Ako po muna. May tanong po ako. Ganun din. sige, si Same lang din. viewerista muna. Dalawa sila. Opo. So, same lang din ang Okay, tanong ko sige. na ko yung pagsambi. Unang ko tanong is God, si Kristo ba sumamba sa Ama? Yes, ang Ama, yes, si Kristo ay sumamba sa Ama dahil siya ay nasaan yung tao. Pero alalahanin nyo, ang Ama din ay sumamba kay Jesus. Hindi nyo ba alam? Matatagpuan niya sa Hebreo 1:8. At patungkol sa anak ay kanyang sinabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay magharing may katarungan. O, di ba pagsamba yun? Sinamba ng Ama, yung anak. Ang iyong trono o Diyos. Niluwalhati ng Ama ang anak. Hindi man niluluwalhati ng Ama ang nilikha niya eh. Di ba ang pagluwalhati ay sa Diyos lang? At ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, ikaw ay magharing may katarungan. Dinuksungan niya pa, Panginoon, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. O, ibig sabihin, sinamba siya ng Ama. Panginoon, si Kristo, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Sabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos ay magharing walang hanggan. O, sinamba siya ng Ama. Kung si Kristo ay sumamba sa anak, maging ang Ama ay sinamba din ang anak. Next question. Ang follow-up ko sana ang sunod ko sana tanong sa inyong dalawa. Ang Ama ba sumamba kay Kristo? So, sinagot mo naman kaagad. So, ang sunod ko na lang na tanong, ibahin ko na lang. Ibig sabihin pala, nagsambahan yung dalawa. Yung Ama at saka yung anak. Nagsambahan sila. Yes, nangyari eh. Hindi may tatutuan natin yung katotohanan eh, nababasa eh, di ba? Hindi naman ito pwedeng sabihin ng Ama sa anak sa isang nilikha niya eh. Ano sabi ng Ama sa Hebreo 1:8? Ang iyong trono, patungkol sa anak ay kanyang sinabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay magharing may katurungan. Di ba pagsambahin sa Diyos? Panginoon, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Wala tayong magagawa. Naririnig, nababasa. Eh bakit natin itatanggi ang katotohanan na yung Ama ay sinamba rin ng anak? Okay, yun lang. Yung tanong ko na kay Lamsa, ganun din sana. Kung si Kristo ba ay sumamba sa Ama and then yung Ama ba ay sumamba sa anak? Sagutin kita, kuya. Para makarinig ka ng tunay na aral, hindi kung ano-ano sinasabi ni Iskit. Eh. Tandaan natin, kuya, viewerista. Alam natin na ang Kristo, sinamba ang Ama. 1:17, 1 at 3. Nanalangin ng Kristo sa tagpo na yan. Pero, wala tayong mababasa kahit anong salin ng Biblia na yung Ama sumamba sa anak. Ano yun? Supreme God yun eh. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Ang katangian ng tunay na Diyos. Diba? Tapos sasamba ka dun sa anak? Ano yun? Talaga tang si Isgad, may masabi lang eh. Hebreo 1:8, sinamba yung ama ng yung anak. Ay, talaga to si Isgad. Si ano, baka pwede mo i-up, viewerista, si Ibigin ang kaaway para magtanong. Para hindi naman ano. Talaga to si Isgad, no? May masabi lang eh.
Hebreo 1:8. Hindi naka-request. Ayaw din. Request Meron pa ba boss. magtatanong? Kasi pagka wala na magtatanong, umpisahan na natin yung bardagulan. Bahala kayo sa... Nagulan na, para ano.